Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kaniyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Sa ngalan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay malugod po namin kayong tinatanggap dito sa aming parokya. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, maliwanag pong narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon ang nais ipahiwatig sa atin ni Jesus Nazareno, na tayo ay maging handa. Alam po ninyo, napakabilis ng panahon. Sa isang linggo, papasok na tayo sa buwan ng Nobyembre at matatapos na ang ating mga karaniwang panahon, mga linggo sa karaniwang panahon. At pagkatapos ng linggo sa karaniwang panahon, ay papasok na tayo sa bagong taon ng liturhikal na kalendaryo ng ating simbahan. At pasisimulan ito sa unang linggo ng Adbyento. At alam po ninyo, ang mga tema sa linggo ng Adbyento ay tungkol din sa paghahanda. Mahalaga po na sa bawat araw ng ating buhay, lagi tayong nakahanda. Alam po ninyo, sabi ni Saint Bernard of Clairvaux, ang ating Panginoong Hesus daw ay dumadating sa tatlong mahalagang pagkakataon. Unang-una, dumating si Jesus Nazareno sa mundo nung siya'y isinilang ng mahal na Birheng Maria. Nung si Jesus Nazareno ay nagkatawang tao. Ito yung unang pagdating niya. Ang ikalawang pagdating niya ay ang sinasabi sa bagong tipan na si Jesus Nazareno ay muling magbabalik. Ngunit hindi natin alam ang oras at eksaktong araw ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. At mayroon pang sinabi at dinadagdag si Saint Bernard of Clairvaux, yung ikatlong pagdating ni Jesus Nazareno ay ang pagdating niya sa ating puso sa araw-araw. Uulitin ko po, ang sinabi ni Saint Bernard, si Jesus Nazareno dumadating
at kumakatok sa ating puso sa araw-araw. Ano pong ibig sabihin nito? Si Jesus Nazareno, nais niyang maghari sa ating puso. Si Jesus Nazareno, nais niyang baguhin ang ating buhay. Nais niyang tayo'y maging banal. Nais niyang tayo'y maging mabuti. At higit sa lahat, nais niyang tayong lahat ay maging mapagmahal gaya ng kanyang ginawa para sa ating lahat. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, mahalaga ang paghahanda. Kaya nga magandang tinatanong natin sa ating mga sarili kung paano natin pinaghahandaan ang Diyos sa ating buhay. Dahil nakakasiguro ako, marami tayong paghahandang sa iba't ibang gawain ng ating buhay. Kapag tayo ay pumapasok sa opisina, maaga tayong gumigising, maaga nating inihahanda ang ating pagkain. Kung tayo ay papasok sa paaralan, yung mga magulang, maaga pa lang, gumigising na sila, nagluluto, minsan sa gabi, pinaplansya na yung damit ng kanilang mga anak. Ito yung mga pinagkakaabalahan natin sa mundo. Marami tayong paghahanda. Pero ang magandang tanong, sa ating buhay espiritual, paano tayo naghahanda na salubungin ang pagdating ni Jesus Nazareno sa araw-araw ng ating buhay? Paano natin siya hinahanap sa mga taong nakakasalimuha natin sa araw-araw? Paano natin tinatanggap ang Panginoon sa tuwing tayo'y nasa loob na ng opisina? Paano natin inihahanda ang ating sarili kung tayo'y nasa loob ng ating mga tahanan? Paano tayo naghahanda kay Jesus Nazareno sa tuwing tayo'y abala sa ating mga hanap buhay? Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang paghahanda hindi nangangahulugang enggrande o magarbo. Sa katahimikan ng ating puso, pwede tayong maghanda sa pagdating ng Panginoon. Sa paanong paraan? Sa pagdarasal, sa pagsisimba, sa pagpunta sa mga sakramento, sa pangungumpisal, sa paggawa ng mabuti, pag-iisip ng mabuti, pag-iwas sa masama. Sa mga pamamaraang ito, inihahanda natin ang ating sarili para sa Jesus Nazareno maghari sa ating puso. Hindi natin alam ang kanyang ikalawang pagbabalik, pero ito ay tunay na magaganap. Ito ay tunay na darating. Kaya huwag nating hayaan ang ating mga sarili na sa pagdating ni Jesus Nazareno, tayo ay abalang-abala sa mga makabundong gawain at hindi na natin napaghandaan ang kanyang pagdating. Muli, ipinapaalala sa atin na ang pinakamahalaga sa ating buhay ay ang mapabilang sa paghahari at sa kaharian ng ating Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.